Ito na nga, mga pinagdaanan namin during inspection and punch listing. January 15 to, first visit namin for inspection. Sinama ko yung tatay ko, si father, kasi siya yung nakakaalam sa mga construction and details na mga dapat i-check sa bahay. Napakaaga ng first inspection namin, although hindi pa approve ng Pag-ibig or bank itong house loan namin. Originally kasi, dapat sa Pag-ibig kami mag-apply ng house loan. Pero after computation, merong spot cash or down payment na dapat namin i-cover. Which is malaki. Umabot ng millions. Wala naman tayo ganung pera. Kaya nag-proceed na lang kami sa bank financing. So ayan, nakita ni father na may kapakin tiles or hollow or walang semento dun sa likod. Kinakatok-katok lang niya ng barya. Iba yung tunog kapag hollow daw yung likod ng tiles. Pag ganito daw kasi madaling mabasag pag nabagsakan ng mabigat. So ayan, pati sa ilalim ng hagdan, chine-check niya. Tinatanong din niya kung saan gawa yung hagdan, mga ganyan. Mga bagay na hindi ko malalaman or mapapansin kung ako lang mag-isa yung nagpunta. Kaya good thing na may kasama talaga marunong magtingin. In-check niya rin yung ceilings for water damage. So far wala naman kasi hindi pa naman maulan ng mga panahon na to. Dito may napansin sila yung pinagkakabitan ng pinto pag isasara. Ayan, hindi siya maayos. Kaya chinek na rin namin lahat, pati yung hinges ng door sa lahat ng rooms and pati sa toilet. Bukod dyan, may nakita tayong mga hairline cracks. Dito to sa master bedroom. Ano lang naman daw to, palitada. So madali lang siyang ayusin. Ito, pati daw yung mga bisagra ng cabinet, kailangan i-check. Tingnan namin kung maayos ba yung pagkakakabit, kung hindi ba maganit or nag-squeak. Ganon. And isa pang hairline crack dito. Nakita naman sa taas ng bintana dito sa stairs. Kung ako lang hindi ko mapapansin yan. Then, nag-proceed naman siya sa tiles ng CR. Nahanapan din ng kapak kasi nga importante yung sa CR daw kasi nababasa. So, pag nabasa, pwedeng pasukan ng tubig dun sa ilalim and mabilis aangat yung tiles or magkakaroon ng watermarks pagtagal. Inamarkahan ng agent yung mga tiles na merong kapak or hollow yung ilalim para yun yung papalitan. Ito sa second floor na to na toilet and bath. So after ng first inspection, bumalik kami ng August 29. Yan, maulan-ulan na. Tinubuan na ng halaman at damo yung open area. Dahil nga maulan-ulan, maganda tong mag-check ng water damage. At meron agad tayo nakita dito sa harap, sa taas. Ayan. Pati dito sa likod, sa may bubong. So, waterproofing lang naman daw to. Kaya madali lang gawin and re-repaint lang yung mga watermarks. In addition, nadagdagan yung damage tiles. Ito na sa harap. Wala to nung unang visit namin And itong mga namarkahan nung first inspection, andun pa din. May kapak pa din siya. Yung sa CR, napalitan naman pero hindi pa rin nawala or hindi natapala ng ayos yung ilalim. Kaya meron pa ring hollow. And dito banda may watermark na. Ibig sabihin may leak dahil nga dun sa labas. Ayan, pati sa CR sa taas. So sinama natin yan sa punch listing.
as well as yung mga tiles na hindi napalitan kahit namarkahan naman ng unang inspection. And dito may hairline crack na rin dahil sa water damage sa master's bedroom to. Ito yung nakita natin sa labas kanina sa harap. So far yung other two rooms naman wala silang water damage. And dito sa September 18 na to, nalinis na nila yung mga damo-damo at halahalaman. Third inspection na to. And check natin yung mga nilista natin sa punch listing kung na-fix ba. Nawala naman na yung mga water damage dun sa kisame at saka sa kwarto. Pero ang problema dito is yung tiles pa rin sa CR. Hindi pa rin na aayos or napalitan siya pero may kapak pa rin. By this time may tubig na yung unit namin pero wala pa rin kuryente. Dahil nga nung August pa kami nakapag-pasa ng application for utilities, hoping na soon magkaroon na rin ng kuryente and matirahan na namin yung bahay. Lipat na kami kasi nag-start na yung mortgage ng bank. So nangungupahan kasi kami ngayon. Doble yung bayad namin, upa at saka yung house loan. Kaya gusto na namin lumipat sana. Dahil doon na pag-isipan na ni Mrs. na tanggapin na yung turnover kahit may problem pa sa tiles. Kasi ang original plan namin is ipa-renovate naman talaga yung banyo. Papapalitan naman daw ng tiles from floor to ceiling, papalagyan ng hot shower, mga ganon. Kaya tinanggap na namin yung turnover para malipatan na namin pag may kuryente na. Kasi nga pag pina-punch listing na naman namin, ang tagal na naman gawin. So ayan, dahil nga in-accept na namin yung turnover, nagtawag sila ng cleaner para linisin yung unit. And if ever naman na may problems pa, may 6 months warranty pa naman yung unit after turnover. Kaya hindi rin tayo kabakabado na kung anong sakit pa yung lumabas ng bahay. Pero hopefully, sana wala naman. And sana soon magkakuryente na kasi masakit talaga sa bulsa na umupa habang nagbabayad ng house loan sa bangko. Ayun lang. Thank you for watching. Bye!